Ngayong gabi, ngayon po ay March 9, 2025. Alam niyo naman siguro kung bakit po tayo merong episode ngayong gabi regarding this supposed issuance of an arrest warrant by the International Criminal Court laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nga po, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 10 ng kanyang mga bodyguard at dating mga kaalyado, pati I think even former Executive Secretary Salvador Maldea, kasama niya, nasa Hong Kong ngayon. Kaya ang duda ng iba, nakatunog ba ito doon sa supposed issuance of an ICC warrant of arrest at mukhang tumatakas? Okay. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Sa part 1, ang makakausap po natin ay isang dating miyembro ng gabinete. Dati po siyang Presidential Advisor on Political Affairs. Tapos mamaya, sa second part natin, makakausap po natin isa rin dating miyembro ng gabinete. Dati po siyang Justice Secretary, si former Senator as well, Leila de Lima. In the meantime, makakausap po natin si Mr. Ronald Llamas. Magandang gabi and thank you for joining us again dito sa Facts First. Magandang gabi. Happy Sunday. Happy Sunday, no? No rest for the wicked. Tama. Nag-episode, no? Ano bang, bakit ba, ito hindi ko maintindihan, bakit ba parang napaka-importante itong balitang ito para sa maraming tao? Malaki ba ito? Hindi ko nga alam, but parang masyado kayong excited eh. No? Lalo Hindi na naman. Parang kayong excited. Hindi naman yan hindi naman yan bago, di ba? Hindi naman totoo na Pebrero pa inaasahan yung warrant na yan ng ICC. Hindi naman totoo yun. At hindi rin naman totoo na kaya pumunta ng Hong Kong si ex-President Duterte kahapon ay para takasan yan. No? Dahil talaga namang mahilig bumiyahe si Digong, di ba? No? Parang ito yata yung kanyang first trip after several years eh. Di ba? Parang hindi siya ganun kahilig. Di ba nag-China siya? Nag-China, yung napakatagal na kwentuhan ni rin ni Xi Jinping. Oo nga, 2 years ago yan eh. Di ba? Nag-China siya 2 years ago. Hindi naman napakatagal. 2023. Kaya talagang hindi siya mahilig bumiyahe. No? Kaya hindi rin naman totoo yun. No? Kaya ito, aligaga kayo masyado eh. No? Ba't masyado kayo aligaga? No? Yung ko nga sa kanila. Tsaka parang gigil sila ipakulong eh. Parang boring yung linggo nyo. Diba? Oo nga eh. Ako, nananahimik ako. May mga nag-message sa akin. Oh. Wala bang special episode? Sabi ko, bakit? Oo. May ICC warrant na raw eh. Ano naman? Hindi ka ba nalito sa statement ng Malacanang? Konti. Medyo nagtataka lang ako. Bakit dalawa yung statement? Isa rin sa PCO Secretary tsaka isa dun sa Malacanang Press Officer. Di ba pwede isa na lang yun? Tsaka mas mabuti ko isa para nagja-jibe. hindi na medyo nuance. Di ba? Paano yung unang statement ni PCO Secretary J. Ruiz ay nabalitaan niya. No? We heard. Nabalitaan na meron nga na warrant na lumabas, no? Nabalitaan niya at handa naman sila sa kahit anong eventuality, no? Yung pangalawa. Yung pangalawa ay walang confirmation. Walang confirmation at katulad ng sinabi dati ni Secretary of Justice Remulla at ni E.S. Bersamin ay walang coordination, walang kahit ano, pero kung uutusan sila ng Interpol, ay syempre, they're obliged. Susunod sila, no? Kaya medyo nuance yung posisyon ng J. Ruiz at saka yung Yusek Claire Castro. Pero sa akin pwedeng isa na lang eh. Pero isang statement na lang from Malacanang. Walang miscommunication, walang misunderstanding, at eksakto yung grammar. Bakit? Mali ba yung grammar? Nako. Hindi naman. Stickler for grammar para itong kausap natin. Ako pasensya na po. Wala man ako mali ba? Yung host. No? Hindi, medyo weird lang sa akin kasi yung we heard. Parang nadinig din namin. Hindi ba kayong opisyal? Di ba dapat? dapat either meron nga o wala nga. Wala. Diba? Dapat give a certainty. Meron o wala. Dahil ikaw yung spokesperson ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Mas ganun dapat di ba? Yung decisiveness. Hindi pwedeng tentative eh. Pag ako presidente, tapos ikaw ang aking spokesperson, hindi ka sigurado ko hindi ka tentative. Di ba? Totoo naman. Tsaka, unless merong isang comms plan na nakapaikot tungkol dito, no? Na dapat tentative. Hindi ko naman sinabing may nag-leak. May sinabi ba akong gano'n? Wala man akong sinabing may nag-leak. Wala. Para mapag-usapan. Wala man akong sinabing gano'n. Hindi ko naman pinapahiwatig 'yun. Wala ka pinapahiwatig. Pinapahiwatig mo lang ay pwedeng tentative. Hindi, medyo napaisip lang ako. Pero anyway, that is not as important as the main point, which is the issuance of an arrest warrant. Kasi may nakausap din naman ako at reliable ito. Nga lang, ayaw humarap. Talaga daw meron na. Pag reliable talaga, ayaw humarap pag reliable talaga. Oo, at ang pagkakabanggit sa akin, malamang daw bukas na lumabas dun sa official notice ng Interpol. Baka raw bukas na. Actually, sabi niya hindi baka. Nilalagyan ko na ng baka kasi kung hindi lumabas. Para tentative ka rin, katulad ng... Para tentative din tayo. Para ako rin, we heard, no? Hindi, pero reliable naman yung nakausap ko. Tama. Kaya nga, inuulit ko, February pa yan hinihintay. Medyo late na nga. No? Kaya nung dumating ngayon, ay malamang, yan na yun.
Di ba? Malamang Mukhang yan. pero obviously, mukha nakatunog si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil actually, may balita nga, nagsalita siya rin sa Hong Kong, di ba? Siyempre, ang sinasabi ni Panelo, fake news yan. Nandito sa Hong Kong yan to meet the Filipino community. Dahil Okay. gusto nga niyang bumiyahe sa Hong Kong. Dahil nandun yung Hong Kong Disneyland. No? Oo nga. Hindi, pero ito, may balita sa GMA News Sabi yung doon sa speech ni dating Pangulong Duterte sa Hong Kong, he was quoted as saying, sa totoo lang, ang balita ko, may warrant daw ako sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga PI na yan. EI Mga na yan. PI na yan. Diba? So parang siya na rin mismo, no? All but confirmed na meron nga. Nabalitaan din niya. Pero sa akin, between Duterte and Malacanang, okay lang kayo dating Pangulong Duterte na sabihin na, I heard. Pero doon sa isa dapat yata hindi. Oo nga. I heard, no? Pero pinagpag lang niya doon sa kanyang speech. Parang wala lang yan, no? Parang yung sinabi rin ni Vice President Sara na mas mahirap pang hiwalayan ng boyfriend at saka ng girlfriend kaysa ma-impeach. Parang chill lang siya, cool lang siya. Parang hindi Bakit siya sa Hong Kong? magic. Pero after 2 weeks, nagsampa siya ng kaso sa Supreme Court para pahinto yung impeachment trial. No? Parang ganoon lang yan cool din si Digong ngayon na wala yan, dati pa yan, no? Dati pa yung balita niya yan, no? Nabalitaan ko rin pero dati pa yan, no? Mag-contribute kayo para pagawa ko rebulto, no? Di ba? Sabi pa niya sa speech niya Pero parang ako lang siya, chill at saka kwan. Pero ba't nasa Hong Kong? Bakit masama bang bumisita sa Hong Kong? Baka masarap din doon, yung causeway area, di ba? Masarap ang kainan doon, no? Masarap ang pagkain doon, no? Justice, may mga nagtatanong lang, bakit daw kayo naka-freeze? Yung dire-diretso yung salita niya, pero yung mukha niya sa screen naka-freeze. Hindi, yan ang uso ngayon. Nagtataka nga ako. Kakatingin ko lang, parang hindi bumubuka yung bibig ko. Hindi, yan ang bagong trend ngayon. At pinapauso yan ni Justice Edu. Yung kaya mo magsalita na naka-freeze, pero may lumalabas na mga salita. Subukan niya. Ventriloquist yata tawag doon, no? Wala na. Nagtampo na yata. Sensitive yan Pag medyo binibirong ganyan, medyo sama-sama loob niyan. Ayan, sama ng tingin, no? Pero galaw, Justice. Okay. Sige, habang minamasahin natin yung screen ni Justice, no? Teka lang. Ayan. Very telling din kasi talaga itong timing ng pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Hong Kong. And tsaka titingnan nyo kung sino yung mga nakapalibot sa kanya, mga kasama niya, no? Mga dating security officials, meron siyang kasamang abogado. Actually, nandun din yata si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Magandang pag-usapan dyan kung parte man ito ng kanyang tugon doon sa napabalita, nadinig niya na nagpalabas na ng ICC arrest warrant. Ano yung pakay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Takasan, yun ba yun? At bakit sa Hong Kong? Meron bang plano na magpakupkop o mag-file ng political asylum? Yan po yung mga titingnan natin. At magiging successful ba itong pagkilos na ito? Yun po yung mga babantayan natin. Yeah, pero again, going back to that source that I was talking about earlier, and nasabi sa atin na bukas, sabi niya, officially, lalabas yung notice ng Interpol. Tingnan natin kung magkatotoo. Kasi meron ding ugong na as early as Saturday yata, lumabas na yung International Criminal Court arrest warrant. Pero bantayan po natin yan kasi it has to be official. At isa po natin babantayan dito, meron bang plano when it comes to executing the warrant? Itong Marcos administration. Kasi malaking project po yan. Malaking paghahanda yan. Malaking pagpaplano. And hindi po biro itong kung sakasakaling mang meron ng arrest warrant, hindi biro yung pagsiserve nito. At sinabi na naman ng ni Justice Secretary before, di ba? Kahit ang official line ng Malacanang hanggang ngayon ay walang cooperation sa ICC, pero kung lumabas yung warrant at humingi ng tulong ang Interpol, wala raw choice. Talagang tutugon ang Philippine National Police, ang ating kapulisan, dahil parte ito ng ating mga commitment. In particular, dito sa Interpol. Isa pang babantayan natin dito. Kasi ang tingin ng marami dyan, and I agree, yung naging pag-aresto dito sa anak ng Panginoon, si Pastor Apollo Kibuloy, that could be seen as a dry run. Kung kakayanin ba ng Philippine National Police na i-effect ang arrest ng isang ganong kalaki na religious figure, actually religious as well as political, lalo ngayon tumatakbo sa pagkasenador yon. And napakahaba ng standoff na yon. Actually, ginagamit itong standoff na ito sa Davao City, dun sa headquarters ng Kingdom of Jesus Christ, yung grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Tinitingnan ito na dry run ba ito? Na kung sakaling lumabas yung arrest warrant, laban naman dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kakayanin ba ng Philippine National Police? Okay. Ngayon, isa pang tanong dito,
Okay. Ano kaya magiging political impact nitong pagpapalabas nitong arrest warrant ng International Criminal Court? Kung sakasakali man, hintayin natin officially na lumabas ito. Kung talaga meron, ano kaya magiging epekto nito? Hindi lang sa mga Duterte, kundi doon sa kasalukuyang election campaign para sa 20 para sa May 12, 2025 midterm elections. Okay, kanina may nabasa ako. Nag-tweet itong isang batikang election lawyer na si Emil Marañon. Sinasabi niya, kung talaga merong arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang immediate impact niyan, sabi niya, ay yung disqualification dun sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagtakbo sa pagka-mayor ng Davao City. Okay. O tapos, eto no, kasi baka nagre-rejoice agad yung mga ibang gustong-gusto talaga makulong for good reason itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. E tingnan niyo rin yung impact niyan kasi unless the Marcos administration plays its cards right, eh baka naman ma-flip nitong mga Duterte yung script to their advantage. Baka naman makatulong pa ito para sa pagkapanalo ng kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Baka mas makapag-galvanize ng support behind Sara Duterte na ngayon ay merong kinakaharap na impeachment trial na hindi pa mapasimulan-simulan. Kahit sinasabi ng konstitusyon, shall forthwith proceed dapat yung ating mga senador. Okay? So wag magpakakampante. Dahil you're not dealing, the Marcos administration is not dealing with an ordinary political figure here. Remember, mga Duterte ang kalaban. At 6 na taon sa kapangyarihan yung mga Duterte. Siyempre, meron pa rin mga galamayan dito sa kasalukuyang administrasyon. Speaking of galamay, kung talagang merong arrest warrant na yung ICC, hindi naman kaya merong nag-leak from the current administration doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binulungan siya. Boss, may warrant na eh. Tama ba ako, Justice? Tama. Dahil yung Interpol kasi, iba-ibang mga bansa yan eh. At may panahon nga, tingin ko 1 or 2 years ago, na yung acting panyan, parang yung head niyan ay galing sa China. Kaya hindi ako magugulat na may magpapaabot galing sa China, diretsuhin na natin, no? Kay ex-President Duterte. No? Kaya niya nalaman. Pero paano kung galing sa administrasyon? Posible rin na baka yung administrasyon ayaw nila na magkaroon ng insidente rito dahil sabi nga ni Digong last year, ano sabi niya? Pag sinerve yung warrant na yan sa Davao, imamassacre ko yung magseserve ng warrant. Massacre ko yung magseserve ng warrant, tapos magpapakamatay ako. Ayun ang sabi niya. Ang problema, baka hindi niya alam na yung magseserve ng warrant, no, through the Interpol, ay yung Philippine National Police. Baka iniisip niya kasi yung ICC pupunta rito, isa-serve yung warrant, no, kasama yung Interpol. No? Yung Interpol pupunta rito, siguro isa-dalawa, tapos ang mag-i-implement niyan ay yung Philippine National Police na miyembro ng Interpol. So ang mimamassacre niya, yung sarili nating mga kababayan. No? Baka hindi na ipaliwanag kay ex-President Duterte ni ex-human rights lawyer Harry Roque kung ano talaga yung score. O ni... Baka naman bravado lang yun. Oo nga, pero kung wala kasing namatay na more than 35,000, pwede mo sabihin na bravado lang eh. Pero so kaya niyang gawin yun? Pero kung ganun karami yung napatay, parang baka hindi lang bravado. No? Dahil lalo na meron siyang mahigit 350 na licensed firearms, di ba? Sa Davao, medyo marami yon. Kaya nung magpamassacre. Kaya ako hindi ko mabaliitin yung kanyang threat. Yung kanyang bravado. No? At yung tanong ko sa iyo, Senator, no? Bilang dating political advisor, na paminsan-minsan nagiging political operator, pero hindi ko sinasabing ganun. Minsan lang. Paano ba dapat hinahandle ito ng Marcos administration? Kung sakali meron ng warrant, paano ba yung planning nito? Well, dapat nakakasana yan long before, di ba? Tapos dapat yung communications nakahanda na rin long before, di ba? So hindi lang yung mag-implement, which is the Philippine National Police, kung hindi pati yung communications. At yung Bureau of Immigration ay dapat ay kasama rin sa paghahanda. Dahil kahit wala namang whole departure order, ay pwede namang magkaroon ng watch list. At doon sa watch list, pwedeng bigyan ng problema kung ayaw mong paalisin. Kahit wala pa siyang kaso o wala pang whole departure order. Halimbawa, pwedeng i-hassle. Pwedeng bigyan ng panyon, no? Pwedeng bigyan ng mahirap na pamamaraan para hindi makaalis, no? Maraming paraan yan, ikaw yung gobyerno eh. Tapos kung sakaling magalit, edi magsampa ka ng kaso, tapos na. Di ba? Tapos na. Oo, di ba? So, hindi nangyari. Kung merong ganung pagpaplano, ay pwedeng napigilan yung kanyang pag-alis. Tapos magreklamo, wala naman ako whole departure order. Bakit ayaw niyo ako palisin? Kakasuhan ko kayo. Di ba? Kakasuhan ko kayo. No? Pero, ano ngayon? Pag nahuli ka na, bali wala na yun, nakalimutan na yun. Pwede bang ano yan? Kung meron ng initial na arrest warrant, so, tapos hindi ma-serve, nagtatago. So technically fugitive.
Pwede bang yung country, yung Pilipinas, ipa-cancel yung passport? Pwede. Tapos pwede pa rin mag-request yung Pilipinas sa China, no? With due course na pwede niyo ba hong isuko yung aming pugante na nagtatago sa inyong bansa, no? Dahil meron pa rin naman tayo kasing diplomatic relationships. Wala naman tayo sa gera. So malalagay din sa spot yung China, di ba? Malalagay sa spot yung China dahil meron tayong diplomatic relations tapos magre-request tayo sa kanila na isuko. Kung totoo na meron ng warrant na palabas bukas, no? Kung totoo. At kung balak kang tumakas o magtago sa China. At kung talagang hindi babalik, no? Pero alam mo, masisira kasi sila dyan eh. Una, yung kanilang kasing narrative, yung kanilang mantra, wala kami kinakatakutan. Wala kami kinakatakutan kahit sino. Di ba? Minura pa nga yung presidente ng Amerika, si Obama, di ba? Pini-ID niya yun eh, di ba? Wala kami kinakatakutan. Whether superpower yan o pope yan, no? Na yung pope na tinawag niyang minura rin niya yung pope, di ba? Tapos yung Diyos na tinawag niyang stupid, no? Walang kinakatakutan yan. So pag sila ay nakita na natakot, masisira, baka gumuho yung kanilang matagal na kinultivate, no? Na mystic, na mythology, na wala silang kinakatakutan. Pero naman, Senator, yung myth na yan, hindi ko masyadong binibili yung idea na it matters pa sa kanila kung ito na yung sukdulan na pinag-uusapan. Again, kung. Kasi lahat naman ito predicated kung lumabas nga yung arrest warrant at kung balak nga magtago sa China. Kasi di ba yun naman ang pattern ng mga diktador? Hindi ko sinasabing diktador siya, pero yung mga strongmen, pag nasusukol, nababahag yung buntot eh. Example, si Gaddafi. Baka it has less to do dun sa tingin nila eh. Dahil tingin naman nila talaga sa sarili, hindi naman ganun katapang eh. Kaya nga mythology di ba? Kaya nga mystic eh. Mas yan para doon sa kanilang mga followers, no? Na naniniwala na ganun sila katapang. Ikalawa, yung pagpunta o pagtago nila sa China. Ang Hong Kong kasi under yan ng China, di ba? No? Yes. Ay talagang may expose na, yung dati pa namang ina-expose na kanilang narrative, yung kanilang loyalty sa China. No? Diba? Okay. So, wala nang pangalinlangan. Talagang pro-China sila. At tinago sila at kinukup sila ng China kung sakaling hindi sila babalik. At lalabas yung warrant at hindi sila babalik. At doon talaga sila mananatili. Sabi kasi ni Panelo, babalik daw very soon. Diba? Matanda ng Filipino community event. Yes. Namukhang totoo naman, yun lang talaga yung pakay. Yun lang. Hindi ko nga maintindihan. Ba't kayo aligaga namilit lang itong mga to, mag-episode daw eh. Ako naman, naniniwala ako. Gusto lang tikman yung siomai dun sa Causeway eh. Diba? Sarap eh, diba? Malaki yung siomai dun, fresh talaga eh. Oo. Kung sinabi nga niya, sana sinabayan ko sila. Teka lang muna, awat. Baka lang ako hindi makabalik. Hindi na ako mabalik ng China. Papangunahan ko na ibang nanonood sa atin. Yan na naman kayo, no? Nagdadigress na naman, no? Mapupunta na naman sa siomai. Mamaya, pag-uusapan niya, nabi masarap na sausawan yan. Kikuman, masarap. Hindi naman. Alam mo naman, hinahawi ko lang yung daan for someone greater than me. Kaya hindi ko naman tatagalan yung ating walang kwentang usapan. Ibabalik pa rin dun sa eto, chismis. Hindi, pag-usapan natin yung mga kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga dating security officials, di ba? Diba? May mga abogado. Does that entourage say something? Well, nandun yung dati niyang head of intelligence, dating head ng NICA. Si General Monteagudo. Na siyempre, nung panahon ni Digong, nung presidente yan na nagdi-deal sa mga other intelligence agencies ng ibang bansa. No? Hindi ko sinasabi, nakasama doon yung China. Pero may intelligence agency rin kasi ang China. So, yan na nagdi-deal doon. Kaya hindi ako magugulat kung sakaling isa yun sa dahilan kung bakit siya sinama. Tapos, meron isang police general na kasama, di ba? Kasama rin si Hanilet at yung kanyang anak. Sumunod din si Vice President Sara Duterte. Natingin ko naman ay hindi kasama malamang dun sa warrant kung sakaling meron. Dahil usually ang ICC ang binibigyan niya ng international warrant ay principals, lalo na kung first wave. Pwedeng merong second wave, no? Pwedeng makasama doon. Yung mga ibang kasama doon sa original communication nila Senator Trillanes sa ICC. Mga 12 yata yun, o 15. Yung initial communication na yan. Kasama yata si Garma dati ron eh. Kasama rin si Justice Secretary Aguirre at iba pa, no? Yung kasama ron, no? Kaya I'm not sure kung makakasama si Vice President Sara, bagamat kasama siya doon sa testimony ni Las Cañas, yung main witness ng ICC. Kasama siya ron. Pero when it comes to the possible political fallout dito sa kung meron niyang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi mangyayari ito sa konteksto ng eleksyon. Diba? Nakakadikit-dikit yan eh. Tapos merong upcoming impeachment trial. How about the idea that the Dutertes might flip the script and take advantage of this? Kasi whether we like it or not, meron pa rin silang significant following. Well, definitely. No? Ang pwedeng gawin ng mga Duterte
ay palabasin nila na sila ay kinukuwawa, kinukuyog, no? Pinagtutulungan, at itong gobyernong ito pinayagan yung isang dayuhan na institusyon para mag-serve ng warrant sa isang Pilipino. So yung dati na nilang narrative, di ba? Pwede nilang scale up yan, yung narrative na yan, para sila ay kaawaan at para magamit yung mga Pilipino. No? Diyan sa false patriotism. Dahil mismo yung ating Solicitor General na dating Justice Secretary ni Digong ay ganun yung linya na complementarity, no? Wag na yan, no? Dahil magsasampa na tayo ng sarili nating kaso rito. So, yun yung pwede nilang puruhan. Pwede naman gamitin ng gobyerno kung naririnig nila yung palabas natin ngayon, yung pinag-uusapan natin kanina, no? Durugin yung mystic, yung legend na sila ay walang kinakatakutan at idikit sila doon sa kanilang tinakbuhan na bansa, yung China, no? At gamitin itong crimes against humanity doon sa kanilang mga kaalyado dito sa midterm election, no? So, pwedeng depende kung paano, sino yung mas effective na gagamit ng ganyang klaseng narrative, no? Sana yung bagong spokesperson ng Malacanang at yung kanyang deputy ay sana maayos yung narrative para mas defensive yung mga Duterte. Dahil alam naman natin yung mga Duterte, minsan kayang baliktarin kayang ibaliktad o itaob yung lamesa according to their benefit. Tingin ko ngayon, as we discuss itong issue na ito, ay pinagpaplanuhan na nung kanyang mga strategies kung paano gagamitin itong chismis na warrant na ito. Ito, active na nga yung mga trolls dito Grabe magtanggol Oo. Anyway, hindi, isa ko iniisip dito, no? Kasi paparating yung impeachment trial, whether we like it or not. Kahit ang tagal-tagal magsimula, ang impeachment trial na yan, nakaambayan. Pero kung magaling kasing comms nito mga Duterte, magaling yung kanilang propaganda plan, pwedeng ma-flip yung script Tapos, magamit ito to the advantage of Sara Duterte sa upcoming impeachment trial. 'Di ba? Sa ngayon, syempre maiiba yan pag lumabas na yung mga ebidensya. Kasi maraming maraming variables that they have to consider pag nandun yung actual trial. Pero in the meantime, itong paawa, 'di ba? Pwedeng magamit So, I'm not sure, no? How confident are you din naman sa comms plan nung kabila nitong Marcos administration? Ako at this point in the balance sheet, mukhang mas lamang yung possibility na magamit ito laban sa mga Duterte. Sa balance sheet unless sobrang epic fail yung gagawin ng gobyerno, no? Tingin ko naman, hindi naman sila ganun ka-epic fail. No? Hindi naman nila kalaban yung universe. No? Kaya tingin ko, in the balance sheet, mas lamang sila para gamitin ito laban sa mga Duterte. At hindi lang yun. Gamitin ito laban sa mga senador na dinidelay yung impeachment or nagdadalawang isip na i-convict si Sara. Dahil pala to Malinaw na to. Crimes against humanity. Malinaw na rin ito. Tumakbo sa China at doon nagtago. Diba? Yung mga dating mga innuendos, yung mga dating mga propaganda, ngayon hindi na propaganda, hindi na innuendos Very clear na merong kaso na crimes against humanity ang ICC na binubuo ng mahigit 124 nations, no, na magkakasama. At yung 124 nations na yan, kung totoong may international warrant, ay i-issuehan yan nung warrant na yan to inform them. So malalaman yan ng 124 na bansa na yung dating presidente natin ay merong kaso na crimes against humanity. So pwede nilang gamitin yan laban sa mga senador na nag-hesitate, laban sa mga senador na kumikiling papunta kay Sara. Kaya nag-freeze uli si Senator. Mukhang kailangan niya ng bagong laptop actually. Okay, habang naka-freeze si Senator Edo, dadagdagan ko lang. No? Ito yung isang punto na gusto ko rin banggitin sa inyo. No? Kung, again, everything is predicated on the idea that an arrest warrant has indeed been issued by the ICC at kung talagang may pagtatangkan tumakas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We don't know kasi baka naman bumalik, di ba? Lahat yan posible. Pero isa rin sa mga ideas na dapat binabantayan, posibilidad, ay itong pag-increase ng destabilization dito sa... Ayan, teka, bumalik na si Senator Edu. No? Ayan. Okay na. Ito yung huling punto na gusto kong pag-usapan natin, Senator. No? Yung... Kasi, open secret na yan, di ba? Ang destabilization kay BBM, sa BBM administration, nanggagaling dito sa mga Duterte. Okay? Napaka-open naman yan. Kung, again, merong arrest warrant na, di ba, expectation dito, di lalo mas magiging matindi yung effort to destabilize. Alam mo, intayin mo pa na maging presidente si Sara. Tama. In 3 years. Di ba? Bilisan mo na. Di ba? How likely is that? Well, kung ako si Digong, na hindi naman ako siya, ay, pero kung, ikukan ko daw. I-spin ko muna tong issue, no? May gagamitin sana akong salita pero hindi bagay. No? Ito ay sasagarin ko yung propa rito, no? Tapos pag mainit na, no? Bigla akong babalik sa airport. Tapos sasalubungin ako
ng 1,000,000 na mga supporter katulad nung nag-mobilize nung January 13, sasalubungin ako, di ba? Tapos pagdating ko sa tarmac, no? Magpapahuli ako at magpapaposas. At yun yung magiging trigger doon sa mga nagpaplano ng mutiny o coup, di ba? So, tapos why did you give them an idea? Napaka-specific. Ba't naman ganun? Yung tanong ko, purposely vague eh. Napaka ano naman, Senator, napaka-specific eh. Tapos nanonood niya, oo nga no, pwede natin gawin yun. Kung ganun ka-specific. Gawin ito. Gagawin. Dahil 79 ka na, mag-80 ka na, di sagad mo na. Di ba? Sagad mo na. Ang ganda-ganda ng kulungan sa dahig, di ba? Pero duda ako kung gagawin mo yon. Duda ako kung gagawin mo yon. No? Mas kung yun, parang sacrificial lamb para dun sa Reyna, para sa Queen. No? Pero pwede, wala sa personality niya yun eh. Yan nga. Di ba? Pag macho man ka na, may pagka-narcissistic, na demagogish, parang hindi mo magagawa yun eh. Ayaw mong makita na pinoposasan ka. Ayaw mong makita na hinuhuli ka at dinadala ka. Sinasakay ka ng aeroplano at dadaling ka sa isang dayuhang bansa. Di ba? Oo. Saka hindi mo sigurado kasi kung may magrarally nga ng ganong kalaki, no? At hindi mo sigurado kung magtatagumpay man yung mga supporters mo na natitira sa loob ng military at saka pulis. Dahil I'm almost sure na yung chain of command ay hindi sasama sa iyo. So ang hapon mo lang manggulo. No? Tsaka wala namang compelling trigger for any extra-constitutional effort, di ba? Tama. Tsaka baka hindi naman sila ganun ka-politically sophisticated para isipin niya. At saka yung runway na binabanggit, di ba, yung to borrow your term, medyo maikli. Kasi kailangan mahabang preparation yan eh. Yes. Pinapakulo yan eh. Kaya ang mahalaga rito, labanan ng kwento eh. Sino ba yung mas magaling ang kwento? No? Yung ulit ko, in the balance sheet, sa kwento, mas lamang yung gobyerno kung gagamitin nila. No? To the full extent ng kanilang creativity. Oo nga. Tsaka grammar. Okay. siya ang mga banat hindi. Ako, himik lang ako. Kaya, nahawi ko na ba yung daan para sa someone greater than me? No? Nahawi na. Juan Bautista. Nahawi na po, Juan Bautista. Hindi, mga tatanong ko naman kay former Senator Lilo de Lima. Gusto ko pag-usapan yung options eh. Specifically, yung political asylum. Yeah. Tsaka yung pwedeng epekto doon sa kanyang candidacy. Kasi tumatakbo sa pagka-mayor uli yan eh. Dahil nga, di ba? Medyo seryoso yung banta eh. Yung challenge, di ba? Galing kay Carmen Nograles. Isang maapektuhan dyan yung Davao. No? Pero maganda rin kasi ito eh, na halimbawa, kay Laila, makatulong ito sa kanyang kampanya, no, sa party list, at makatulong din ito dun sa mga naiwan na mga biktima ng Tokhang. Dapat nga, yun yung mag-scale up ngayon eh. Sila yung interviewin, sila yung magsalita, sila yung mag-mobilize, dapat sila yung mag-dominate ng narrative, itong mga biktima. No? Yun lang naman ay kung ako yung makikipagbakbakan dito sa narrative na ito. Oo nga, no? At saka, let's not forget, si Lila de Lima, siya yung isa sa mga pinakawinalang hiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Nung kanyang administrasyon. Muntik pa siya mapaslang sa loob. Ng kulungan. Diba? Na-hostage yan. Na-hostage siya. At nakakapagtaka, paano siya napasok ng mga Abu Sayyaf na dapat ay nakakulong na mahigpit, di ba? Paano nakapasok sa kanyang kulungan na medyo suspicious mismo yun eh. Pero, yun. Kaya, sana gamitin nila ng husto itong sitwasyon na ito para ma-highlight yung mga biktima ng Tokhang. Itong crimes against humanity. No? At magamit talaga ng husto itong issue ng relasyon ng China sa mga Duterte. Na ang una nilang tatakbuhan ay itong mga ito. Di ba? Tama. Sige. Sa susunod, gusto kong pag-usapan naman yung natin, yung pag nawala kasi yung ulo, what will happen to the body? Di ba? Figuratively. Di ba? Yung patriarch. Di ba? Pag nawala yun sa equation, kaya bang tumindig ng Sara, ng Pulong, ng Baste? Di ba? Hindi kasi pwedeng ihiwalay ni Sara yung sarili niya kay Digong. Kaya kung madudurog yung narrative ni Digong dito, substantially tatamaan siya. May erosion sa kanya. Yes. Kung madudurog si Digong dito, ay tatamaan yung mga supporters ni Sara. Lalo na yung mga senador na nagbabakasyon ngayon dahil recess. Na wag istorbohin, do not disturb. Okay. Senator, maraming salamat for joining us on a Sunday evening. Anytime. Pasensya na sa akin laptop talagang bulok na bulok na. Papadala na lang kita, Senator Papadala kita. Wag naman. No? Wag naman. Hindi ko naman sinabing laptop eh. Sinabi ko bang laptop? Di ba kahit padala mo sa akin yung for sale sa Divisoria? Pero nga pwede naman. 2.5. Yung sa Green Hills, yung mga ilang beses ng Hindi, yung galing sa mga Pogo. Binibenta ba yun? Oo. Binibenta yun. Halong malas yun. Mabilisan yun. Ginamit sa krimen yun eh. Tsaka baka amoy sigarilyo yun. Diba? Ang daming bahid ng kasalanan nun. Baka pag nag-zoom tayo ron o nag-StreamYard, may sungay tayo pareho kasi ginamit sa kasamaan yun eh.
Parang hindi naman yun malayo sa akin. Baka sa'yo. Parang nangyayari naman na yun. Nga pala, sa Biyernes pupunta ako kila Archbishop Soc Villegas. Sige, i-plug na natin. Anong meron? Salita tayo ron. Sa mga, Archdiocese of Lingayen. yes, Tagupan. Okay. Tagupan. So, yung mga kanyang religious na mga pare at saka mga lay ay makakasalamuha ko. No? Doon. Obispo. Kaya mababahiran na naman ako ng kabutihan. Correct. Okay. Sige. Salamat ha. Thank you. Magandang gabi. Salamat. Okay. Yan po si former presidential advisor on political affairs. Nakausap po natin. Interesting bukas ang tabayanan natin. Kung officially lalabas nga. Okay? Pero ang daming ugong, no? And basta. Ayun. Okay, in the meantime, kita-kita po tayo kasi yung second interview natin will be happening in 2 minutes. We'll have former Senator and former Justice Secretary Leila de Lima. In the meantime, ako po si Christian Sigara. Magandang gabi po.